Magandang araw mga kalupa. Pumunta tayo dito sa sagingan ng ating kaibigan. Itong saging na ito, ang sabi niya sa akin ay lakatan. At dahil balak ng patayin, dahil nasa gitna kasi ito ng tubigan. Ito, nasa gitna ng palayan. Siyempre ngayon, tatag-ulan na. Parang gusto na nilang patayin dahil parang sabi nagiging bahay ng daga. Laging nagti-third crop, kaya minsan kailangan din bawasan yung mga pinagpupugaran ng ating mga kaibigang mababait na daga. At ang purpose nga nila ay patayin na raw. Sabi ko, sayang naman. At meron akong portion doon sa gilid ng aking fish pond, ng aking bukid na pwede naman tamnan ng saging. Malaking bagay din na meron tayo kahit papaanong tanim na saging. At ito nga ay yung variety na lakatan. Susubukin nating magtanim nito. Sayang, baka sakaling makapagpalago nito ay mapadami ko doon sa aking area. Meron akong tanim doon yung sulo. Pero itong klase ng variety na to, kung tinanim ko noong nakaraang taon hindi pa meron naman pero hindi pa lumalago. Ngayon tatadagan ko. At ngayon nga, oras na to, humingi ako sa kanya dahil balak nga nilang ubusin to, patayin. Ay kukuha tayo ng marami para naman marami din tayong pagsimula ng similya doon sa area ko na tataniman. Malaking bagay din po ito mga kalupa na tayo ay merong tanim na saging. Kahit pa paano hindi ka nabibili ng pansarili mong konsumo dahil yun nga, sarili mong tanim. Bukod sa ron, wala naman itong masyadong maintenance. Pag naitanim mo na siya ay tuloy-tuloy na ang lumalaki. Kung gusto mo lang abunuhan para mas malago o mas maganda yung bunga ay pwede. Kaya sa totoo lamang, ang saging ay isa sa pinakamagandang tanim nating mga maglulupa na walang masyadong maintenance, walang masyadong expenses. Ang nangyayari nga lamang kung tayo halimbawa kung ito'y bagong variety, bibili ka, pero sa kagaya po nito na pinagsasawaan yung puno ay hinihingi nga lang dito sa probinsya. At sa oras nga ito, tayo humingi na itong variety lakatan na to na maisali naman natin doon sa ating sariling area. At ang gagamitin nating pang dukal sa puno ng ating lakatan ay ito. Ayan o. Parang barita na malapad ang dulo kasi ito yung mas mabilis na panglukad ng puno ng ating lakatang kukuhanin. Kasi ang puno ng lakatan o kaya yung supling o kaya yung kanyang suwi ay narito din. Diyan sumusupang sa mismong bungo na yan. Yung patay na bungo na yan ay diyan nanggagaling ating mga suwi. At diyan natin siya lulukarin ito. Gamit itong ating parang barita na to. Dudukalin natin yan. At yun, simple lang. Kaya nga sinasabi nga natin, napakadaling halaman ang ating saging. Kahit anong klaseng saging. Dahil walang masyadong gastos sa kanyang pagtatanim. Kung ito'y personal mo mang tanim, ay napakadaling itanim. Huhukay ka lang ng hindi namang kalaliman, ililipat mo na yung suwi na kinuha mo. Na mga kagaya nito, napakaraming suwi. At kung sadya na mga yung gagawin ay parang hanap buhay, ay madali din. Kung may mga nabibili, madaling bumili at madali din magsalin. Walang masyadong expenses din sa pagdating ng siya ay malalaki na. Kung ito man ay dinadamo, ay madali ring linisan. Yung mga pagitan halimbawa ay sasagasaan mo lang ng traktor kung ito ay may damo. At kung halimbawa man at ito ay talagang kailangan talagang alagang-alaga, ay pwede namang araruhin dahil ang pagitan man ng pagtatanim ng saging ay kalimitan 3 metro o 2.5 meters pwede na. Kasi kailangan din siyang may pagitan, mga ganong kaluwang na pagitan para yung dahon niya ay makasagap talaga ng sikat ng araw. Dahil yun lang naman ang bitaminang kinukuha ng ating mga halamang ganito. Sikat lang ng araw nagpapasikat. Kung kailangan abunuhan para mas mabilis siyang sumikad ay ginagawa natin. Pero ang saging ay isa sa napakagandang halaman at napakasimpleng halaman na alagaan. Walang kahirap-hirap. Mangunguha muna tayo. At ito mga kalupa, yung ating mga suwi na kukuhanin, no? Dami.
Ayan o. Yan ang ating titibagin maya maya. Ang dami. Napakadali lang naman manguha ng suwi ng saging. Kahit naman anong klase ng saging ay napakadaling manguha ng kanyang mga anak. Dahil ito ay nasa ibabaw na portion lamang ng bungo ng mismong pinakainahin. Kaya napakasimpleng manguha ng mga anak nito. At sa loob naman ng halos isang taon minsan nga pag mabilis bumubunga na, tapos ganun din, napakarami din niyang anak, kaya mabilis magparami ng saging na ito. At yun nga, mangunguha na tayo. Titibagin na natin ang mga suwing ito. Ganito lang kasimple manguha ng suwi mga kalupa. Gamit itong malaking bareta na to. Ito, ganito. Ayun o. Ganun lang kasimple mga kalupa. Kasi yun ang mga puno niya nakakapis sa bungo, yung pinaka-mother na puno. Kaya napakasimpleng kuhanin. Ito. Yung ganyan namang maliit na suwi, eh, wala pang masyadong ugat. Tapos wala pa rin naman siya masyadong bungo. Kasi bago pa rin siya lumalaki. Kaya napakasimpleng. Ayan o, mga kalupa. Diba? Napakadali. Ganyan po yung klase ng pagkuha ng saging. Alam ko ito ay basic na basic doon sa mga kagaya kong magbubukid. Pero doon po sa mga hindi pa nakaka-experience, ganito lang po. Manguha ng suwi ng saging. At ito nga, sa oras na ito, lakatan itong ating kinukuha. Dahil gusto natin magkaroon ng sariling puno, yung medyo marami-rami. Meron tayong puno doon, ilang piraso. Parang dadalawa. Gusto nating dagdagan. Kaya burit na meron tayo itong kapitbahay na babawas ng puno. Kaya tayo naman ngayon kukuha para pakinabangan naman. Isa naman patayin lang na walang pakinabang, kukunin na natin. At ito, sa loob ng isang taon ay ipakikita ko sa inyo kung paano pinakinabangan itong ating suwi ng lakatan. Napakasimple oh. Diba? Walang masyadong maraming galaw. Mangunguha ka lang talaga. Yun. Dami na. Diba? Ang ganda pa, matataba. Kaya nakakatuwa. At yun nga, napakasimpleng itanim ng saging. Madaling buhayin, madaling alagaan. Okay ah. Dami pa. At tuloy-tuloy nating mangunguha dahil gusto natin marami-rami yung ating makuhang puno ng lakatan. At ito mga kalupa, dami na nating kuha. Sa loob ng mga ilang minuto mahigit 20 kagad ang kuha natin ganito. At ang gagawin naman natin ngayon ay siyempre aalisin natin yung mga ibang dahon para mabilis i-travel. Madaling dalhin sa labas kasi medyo malayo-layo yung pagdadala natin. Kaya siyempre yan namang puno, yun namang kasing dahon na to ay kapag inilipat natin sa loob ng isang buwan maninibago yung ating puno sa pinaglipatang lupa. Itong dahon ito malalanta rin. Kaya aalisin natin itong dahon ito para mabilis nating ma-travel. Bukod sa ron ay gumaan yung ating daladala kasi hindi rin naman talaga yan mabubuhay pagka yung inilipat na natin. Magpapalit siya ng bagong dahon. Kaya ang gagawin natin, aalisin na muna natin yung dahon na yan para mabilis natin siyang madala sa ating area na paglalagyan. Ganun lang kasimple mga kalupa. Kaya doon sa ating mga kaibigang maglulupa, kung gusto niyo magtanim ng saging, ganito lang kasimple.
Tapos wala namang masyado kang magiging abala pag naitanim na. Kasi nga minsan tinatanggal pa natin yung pinakadulo para talagang medyo lumiit yung ating daladala. Alisin niya, no? Putulin mo yan kasi pag nakaisang buwan yan sa lupa tapos natin itanim ay dadahon ng bago. Yan, ganyan. Para ito lang matira. So at least madali kang maghakot. Madali ring itanim. Kasi talaga namang yan, mga dahon na yan ay mamamatay din. Ay medyo malalaki-laki na itong kinuha natin. Para at least mabilis din siyang lumaki. Itong tayo ng puno na to sa loob ng 1 taon halos baka bumunga sa loob ng 1 taon na paglipat tanim. Kaya lang mas maigi yung medyo ang nailipat natin medyo maliit pa, kasi itong ganito kalaki nababawasan yung kanyang sikad kahit na malaki mo na siya itananim. Kumbaga ang puso niya hindi ganun kataba, hindi ganun kalaki, hindi kagaya nung talagang suwi na halos ganito mo isinalin yung talagang bagong suwi. Kasi naiibigay niya yung tudong laki niya sa loob ng halos 1 taon niyang pagkakalipat tanim. Kaya maganda yung kanyang salida. Bukod sa roon, kung naabunuhan pa nga ay talaga matataba ang bunga. Pero okay na rin yun. Ang importante meron tayong mapagsimulan. Makapagtanim muna tayo ng ganito karami. Tapos pag naka 1 taon kasi marami na rin siyang suwi o supang o anak. Kaya madali na magpadami. Ang importante meron ka mapagpamulan ng bagong suwi para maparami sa susunod na mga panahon. Nakakatuwa, ang dami. Hindi naman natin pwedeng kuhanin lahat. Baka naman sabagay sabi nga ipapatay na daw ito. Pero kung talagang kulang pa ay babalikan natin to, maunga pa ulit tayo. Sa ngayon ito lang muna yung kinuha ko. Pero pagka talagang mabibitin pa ako, babalikan ko to. At dadagdagan natin yung kuha nating suwi. Sarap magtanim ng saging dahil madaling magtanim, madaling magpalaki, walang abala. Hindi kagaya ng mga ibang halaman ay talagang paglalaanan mo ng panahon sa pagtatanim at sa pagpapalaki. Samantalang ito, saging, ay pag naitusok mo sa lupa ay isa na lang ang hintayin mo, yung tagbunga. Mapira, talagang gusto mo siyang maalagaan na bumunga na maganda, yun, pag-aabalahan mo ang paabunuhan. Pero kapag lupang nalipatan mo ito ay mataba, ay hindi na kailangan ng abuno, dire-diretso na yung kanyang sikat. Ito yung mga kalupa, oh. Diba? Simpleng-simple, pero meron ko ng simpleng kabuhayan. Sa oras na to, saging na lakatan. At ito ay itatanim na rin natin para hindi na manibago yung kanyang puno na matuyo. Ililipat na rin natin to doon sa lupa sa area ko na pwedeng paglipatan ito para mabilis siyang sumalida at mapakinabangin natin sa susunod na mga panahon kung talagang magbubunga. At yan ay hakutin natin palabas para mailipat tanim na natin. Maghahakot na tayo mga kalupa gamit itong ating sako. Nagdala tayo kanina ng sako kasi malayo-layo yung ating pagdadala nitong ating suwi na kinuha. Kaya kailangan din may daladalang gamit. Siguro ang layo ng ating paglalabasan nitong suwi na to ay nasa 150 meters pa doon sa sasakyan. Kaya kailangan may dala tayong sako na pwede mapagdalan. Pwede namang manual pero madakta kasi itong saging. Kaya kailangan
ay may sistema para hindi tayo madaktaan. At utay-utay na nating hakakutin tong saging na to. Mahigit 2 po ito. Siguro tingnan natin kung makakailang hako tayo sa saging na to, sa suwi, para mailabas na natin. Ganito lang naman yun pasok natin yung ating saging dyan at dire-diretso. Pasalamat nga po tayo dun sa ating kaibigan na nagpresenta na tayo'y kumuha nitong suwi ng saging niya na lakatan. Kasi yun nga, balak na nila itong bawasan, alisin. Ay sabi ko, sayang naman, huwag nyo na munang patayin at kukuha tayo ng suwi para meron tayong mapagsimulan dun sa area naman nating sarili. Kaya thank you very much kaibigan sa iyong ating owner. Ayan marami-rami din to. Yan ang ililipatan natin. Biyahe muna tayo. Ang totoo niyan mga kalupa, malayo pa tayo sa highway. Ginawa na natin truck tong ating owner na nasa gitna kasi ng palayan yung kinuha na natin ng suwi ng saging ngayon. Kaya naparusahan itong aking jeep. Tayo ngayon ay dadaan sa mga pinag-anihan ng palay. Yun. Diba mga kalupa, sakripisyo din. Kaya lang wala tayong ibang kakargahan. Kaya okay lang to. Minsan lang naman maparagasa sa tubigan. At tuloy-tuloy tayo kasi makarating tayo doon sa highway. At ito mga kalupa, nagtanim na tayo sa gilid nitong highway ng karsada. Tumanim na tayo nitong ating puno ng lakatan.
At yan yung ating tanim na iintay natin ng halos 1 taon bago natin makita kung bubunga. Pero sigurado naman siyang bubunga dahil nga ng siyempre tinanim na natin. Ganyan kasimple magtanim ng saging. Napakabilis. Hukay lang ng mga 1 pie o mahigit 1 pie. Ayun na, nakatanim na. So, ganun mga kalupa ang sistema kung paano tayo naghahalaman ng halamang saging.